Sa ating pong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos at bago tayo manalangin, kung kayo po ay makarating sa isang dead end, at ang dead end na ito ay at the same time crossroad, anong gagawin ninyo? Pagdating doon, wala na kayong magawa, nasa kagipitan, anong daan ang inyong pupuntahan? Kanan o kaliwa? Ang mga daan na ito, may mga tao na nag-aalok. May mga pangako, dito ka sa kaliwa. Mayroong magandang maabot. Dito ka sa kanan, mayroon ding maabot na maganda. Paano mo malaman kung alin ang tama? Kanan o kaliwa? Anong dapat natin gawin? Manalangin. Yun din ang problema sa atin kapag tayo po ay nalalagay sa magigipit na kalagayan, sa dead end. Hindi tayo agad nananalangin, kundi gumagawa tayo kung anong gusto natin gawin. Pumipili tayo ng paraan ayon sa ating sariling kalooban, kadalasan tayo po ay nabibigo. Kaya napakalaga ang manalangin. Tumawag sa Diyos. Na ang Diyos ang siya nakakaalam ng lahat ng bagay. Either sa right or sa kaliwa. At tuturuan niya tayo mula sa kanyang salita. Ang Diyos di natin nakikita, pero ang salita ng Diyos ay nasa ating mga puso. At dahil sa ating panalangin, ang Diyos ay magtuturo sa atin sa pamagitan ng kanyang salitang natanim sa ating puso. Pero ngayong gabi, ating tignan ang isang passage na kung saan makapagtuturo sa atin kung alin ang dapat nating pasukan na daan, kanan o kaliwa. Either. Basahin natin ang Psalms chapter 1, verse 1 to 6. Psalms chapter 1, verse 1 to 6. At itatry kong mag-series every prayer meeting natin ng Psalms. Siguro naman matapos natin ang Book of Psalms bago tayo kunin ng Panginoon. Ganito ang sabi, Psalms 1, verse 1 to 6. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipang itinataboy ng hangin. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa hukuman ni sa kapulungan ng matuwid at makasalanan. Ang makasalanan. Sapagat ang lakad ng matuwid, ang Panginoon ang nakakaalam. Ngunit, mapapahamak ang lakad ng makasalanan. So ito po yung pamagat natin. Kapag nasukol ka, ano ang dapat gawin? Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami, Lord, sapagkat kayo sa pamamagitan ng iyong salita, ang sa nagbibigay sa amin ng maliwanag na direksyon sa buhay. Hindi namin alam, Panginoon, ang unahan naming pangyayari o maaring mangyari. Ngunit kayo po ang nakababatid. Ngunit ang salita ninyo ay laging nauuna upang liwanagan ang aming mga lakad at liwanagan ang aming landas patungo sa katotohanan. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na kami po'y sumilong sa liwanag ng iyong salita ngayong gabi upang malaman namin kung aling daan ang aming tutunguhin o papasukan sa gitna po ng aming mga kagipitan. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Na ang salmong ito ay nagtuturo sa atin ng dalawang katotohanan na dapat nating malaman. Tinuturo rito ang dalawang panalangin. Una,
ipanalangin nating maabot ang buhay ng Diyos o buhay ng Diyos na ang buhay na nakakalugod sa Diyos. Yun yung una. Panalangin natin ang buhay na nakakalugod sa Diyos. Ikalawa, panalangin natin na makatakas tayo sa nakakadismayang daan sa Diyos. So, isa-isahin natin ito, hindi natin tapusin ito agad ngayong gabi, kundi unahin natin yung una. Ipanalangin maabot natin ang buhay na nakalulugod sa Diyos. Verses 1 to 3. Basahin natin muli para ma-refresh tayo. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni imuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon naman ay hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. So ito yung daan na dapat nating ipanalangin na ating maabot. Ating maabot ang nakalulugod sa Diyos. Na upang maabot natin ang buhay na nakalulugod sa Diyos, matuto tayong magsalita ng dalawang salitang makikita natin dito. Una, matuto tayong magsalitang mayroong pagtanggi. At ikalawa, matuto tayong magsalita ng mayroong pagsang-ayon. So, tignan natin yung una, yung pagtanggi sa verse 1. Ito po, mapalad ang taong hindi. Yun po yun. Yung salitang hindi lumalakad sa payo ng masama, ibig sabihin, alam natin dapat lumakad na mayroong pagtanggi. Maaring kaliwa, ito yung dapat nating tanggihan, at ito yung dapat nating takasan patungo doon sa daan sa kanan. So dapat tayo Kristiyano, kapag tayo nasusukol sa isang sitwasyon na kailangan natin ang tamang desisyon, una manalangin tayo at magsalita tayo ng pagtanggi sa nararapat tanggihan. Hindi. O di kaya, oo. Hindi, ibig sabihin, hindi tayo dapat lumakad kasama ng masama. Ang sabi rito sa verse 1. Hindi lumalakad sa payo ng masama. Pag sinabing payo, nga kapatid, ito yung kanilang layunin. Ito yung plano nitong mga masasamang tao. Huwag tayong sumama o makiisa sa kanilang payo, sa kanilang paraan, sa kanilang mga pamamaraan sa mundong ito kung paano mamuhay. Alam naman natin ang sanlibutan, ang mundo, o ang mga unbelievers, kaiba ang kanilang pamamaraan ng pamumuhay, hindi tulad ng pamumuhay natin na nasa kaharian ng ating Panginoon. Kaya dapat tayong tumangging lumakad kasama nila. Hindi tayo pwedeng makipagkompromiso. Ikalawa, matuto tayong tumangging tumangging tumayo kasama ng makasalanan. Pangalawa, ang sabi, hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan. Pag sinabing makasalanan, mga kapatid, ito yung ugali na sumuway sa kalooban ng Diyos. Ang sinusunod ay ang pamantayan ng sanlibutan. Tanggihan natin ito. Tanggihan nating tumayo na kasama ng mga makasalanan. Ibig sabihin, tumanggi tayong tumulad sa paraan ng kanilang pamumuhay. Lumalabag sila sa kalooban ng Diyos. Maring sa negosyo, kumikita siya, pero sa kabila noon, mayroon palang pandaraya. Mayroon palang ginagawang masama. Hindi dapat tayo sumama o tumayo kasama ng makasalanan. Kaugalian ng kanilang buhay ay talaga namang nandun sa kasalanan. So, dapat tayong matuto magsalita ng pagtanggi. Una, na lumakad kasama nila. Ikalawa, na tumayo kasama nila. At pangatlo, ang sabi po sa ikatlo,
umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Tumanggi tayong umupo kasama ng mga manunuya. Kung tawagin sa English ay fools. Sino ito yung manunuya? Sino itong mga hangal? Psalms 14 verse 1. The fool says in their hearts, there is no God. Ito yung mga hangal. Bagamat kilala nila ang Diyos, pero namumuhay silang walang Diyos. Hindi tayo pwedeng umupo kasama sa kanila. Hindi tayo dapat manatili sa mga taong ito. Kaya nga, lagi yung sinasabi na ang basketball pwede yon sa atin para mag-exercise. Pero ilagay natin sa context. Dapat hindi tayo kasama doon sa mga fools, sa mga hangal, na kanilang binibiro, pinagtatawanan ang Diyos natin, hindi tayo dapat makiupo sa kanila. Hindi tayo pwedeng mag-dwell o mag-remain sa kanila. Dapat tayong lumayo, huwag tayong sumama, tumanggi tayong makiupo sa kanila. Ibig sabihin, huwag tayong makitipon sa kanilang kongregasyon. Tulad halimbawa ng sabungan, no? Iba pang mga association na alam nating labag sa Panginoon ang kanilang ginagawa, ay matuto tayong tumanggi sa mga bagay na ito. At maliban doon na magsalita tayo ng tama ng pagtanggi, dapat matuturo tayong magsalita ng pagsang-ayon. Verse 2 hanggang 3, ang pagsang-ayon natin ay dapat nating tignan na ito ang kalooban ng Panginoon. Unang-una, pagsang-ayon sa salita ng Diyos. Ikalawa, pagsang-ayon sa karunungan ng Diyos. At pangatlo, pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. Tignan nyo, isa-isahin natin. Una, sang-ayunan natin ang salita ng Diyos. Dapat ito ang ating kasiyahan, ang ating kagalakan. Verse 2, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan. Yung kagalakan po natin, dito tayo dapat tumayo, lumakad, at maupo sa salita ng Panginoon. Pag sinabing kagalakan, sa ibang salin yan, sa ibang kahulugan yan, pagdating sa Hebrew, ibig sabihin, hangarin. Yung kagalakan sa salita ng Panginoon, dapat yun ang ating kagalakan, hangarin, kasiyahan, longing, o di kaya pananabik natin. Hindi yung pananabik natin na makisama tayo sa mga makasalanan, makisama tayo sa mga manunuya, makisama tayo sa mga masasama. No, ang longing natin ay dapat nandun tayo sa salita ng Panginoon. Na tayo po ay nagbubulay-bulay. Pag sinabing pagbubulay-bulay sa mga Hebreo kasi, pag sila po nagbulay, sila nag-meditate sa Word, minimemorize nila ang Old Testament. Pag sila po yung nagbubulay, umuungol sila. Mula sa kalaliman ng kanilang puso, kanilang sinasambit na hindi lumalabas sa bibig, kundi talagang minimemorize nila ang salita ng Panginoon. Yun ang pagbulay-bulay. Tulad sa pag-aaral halimbawa, magagawa ka ng sermon, kailangan bulayin mong maigi. Alamin mo kung paano sinasabi. Ang text, nagsasalita yan. Bulayin mo, bigkasin mo sa iyong puso kung ano sinasabi at yun makikita mo, napakaliwanag kung ano sinasabi ng salita. Hindi mo na kailangan ng tulong sa labas, kundi ang salita mismo, i-meditate mo, magsasalita ito sa iyo. So ang ating pong joy, ang ating kagalakan, ang ating hangarin, kasiyahan, longing, ay dapat nasa salita ng Diyos. Dito tayo dapat sumang-ayon. Ikalawa, pagsang-ayon sa karunungan ng Diyos. Verse 2 again. Ang sabi po, at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Bakit magbubulay-bulay? Upang makuha natin ang karunungan ng Diyos. Makuha natin ang karunungan ng Diyos. So, pag tayo po'y nandoon sa dead end at crossroad, hindi ka dapat umaksyon agad, magdesisyon, sa kanan ako, mas maganda ito. O sa kaliwa ako, mas maganda ito. No, pray then. Pray. Then magbulay ka sa salita ng Panginoon. Bulayin mo ano bang sinasabi ng Panginoon sa akin. Bibigyan ka ng karunungan. At ikatlo, so nakita natin salita ng Diyos, karunungan ng Diyos,
kalooban ng Diyos. Verse 3. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig. Ito yung kagandahan. Kung tayo po ay pumapasok sa daan na nasa kalooban ng Panginoon, may tutulad tayo sa isang punong kahoy. Pag sinabing punong kahoy, matatag, matibay. Na natanim ito sa tabi ng agos ng tubig. Laging masustansya, laging sariwa ang kanyang sinisip-sip. Ang sabi diyan, itinanim, hindi natanim. Hindi sa Bisaya pa yung ihas na puno, ligaw na puno, tulad ng mga tumutubo lang dyan. Hindi, ito po sinadyang itinanim. Buhay natin, isinasadya nating itinatanim sa salita ng Panginoon upang tayo maging tulad sa punong kahoy, matatag, matibay, dahil tayo nasa kalooban ng Diyos. At hindi lamang maging matatag at matibay, nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Hindi ito nalalagasan o hindi ito nabibigo na mamunga sa panahon talaga ng kapanahunan ng pamumunga. So dahil ba abukado, tagal na ako naghihintay ng abukado dahil yun ang pagkain ko dapat, yun ang aking almusal, tanghalian, ano pa man. Pero ngayon hindi pa ako nakakain dahil hindi pa kapanahunan. Pero alam natin, pagdating ng kapanahunan, ang abukado talagang mamumunga. Depende na lang sa klase ng puno o kung saan natanim. Ganon din ang buhay ng tao na tulad ng isang puno, namumunga sa kanyang kapanahunan. Hindi mabibigo. At pangatlo, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Kung tayo po'y nasa kalooban ng Diyos, tayo'y tulad ng kahoy, namumunga at nagtatagumpay sa ating mga ginagawa, sa ating buhay. Kaya, anong dapat natin gawin kapag tayo nasukol? Manalangin. Sa panalangin, dapat matuto tayong hanapin, abutin natin, i-reach out natin yung buhay na nakakalugod sa Panginoon. Ang nakakalugod sa Panginoon, marunong tayong magsalita ng hindi at oo. Dapat alam natin, sagutan, panindigan natin. Kapag dumating tayo sa ganitong kalagayan, mga kapatid, na buhay na kailangan talagang magdesisyon, manalangin at magtiwala sa Diyos. Huwag tayo magtiwala sa ating sarili. Pagdating sa desisyon, anong gagawin ko? Pray then. Sapagkat ang sabi nga sa Proverbs chapter 3 verse 5 hanggang 6, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pang-uunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Nakita nyo? Kung tayo'y nananalangin, mayroon tayong matibay na gabay, ang Diyos sa pamagitan ng salita na ating naitago sa ating mga puso o salita na ating binabasa. At kung magkamali man tayo ng hakbang, itutuwid niya ang ating mga landasin. Kaya napakagaling po na tayo pong matutong magsalita ng pagtutol at pagsang-ayon. Ang iyong hindi ay hindi at ang iyong oo ay oo. Manindigan tayo sa sinasalita natin na dapat kung talagang sinabi mong hindi ako pwede dyan, makipagkompromiso, tindigan mo, tayuan mo. At pag sinabi na dito ako dapat, oo, dapat tindigan ko rin na dito lamang ako. Huwag magdalawang isip. Kadalasan sa mga nagdadalawang isip, nabibigo. Dahil tulad siya ng alon na tinataboy-taboy ng hangin, kung saan lang dali ng hangin, doon siya pupunta. No, manindigan tayo. Kailangan nating hilingin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Sabi nga sa James chapter 1 verse 8, doon sa isang taong nagdadalawang isip. Siya ay isang taong nagdadalawang isip, hindi matatag sa lahat ng kanyang mga lakad. Kaya matuto tayong tumanggi, hindi. Matuto tayong sumang-ayon, oo. Yan ang dapat nating gawin. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Napakalaga po talaga ang manalangin sapagkat ito po ang tanging
kaloob ninyong means upang matagpuan namin, matanggap namin ang iyong kalooban, makapagbibigay ng linaw, liwanag sa aming kaisipan bago kami magdesisyon. At ang desisyon namin ay hindi po kabiguan, kundi ang desisyon namin ay nasa iyong kalooban. Maraming salamat po, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.